Elaine's point of view. Bestie, sige na please. Tulungan mo na ako. Halos lumuluhang pagsusumamo ni Roxanne habang nakahawak sa braso ko. Ikaw na lang ang makipagkita sa fiancé ko. Tapos sirain mo yung image ko para umatras siya sa kasal. Tulad ng dati mong ginagawa sa mga blind dates ko. Napairap ako't dumistansya sa kanya. Bestie naman, 10 taon na tayong magkasama sa kalukuhan mo. Simula pa nung unang mag-set ng blind date ang mga magulang mo. Ako nang sumasalo. Nakakapagod na kaya magpanggap bilang ikaw. Pero Elaine, halos mangiyak-ngiyak niyang tinig. This is the last chance. Ramdam ko this time gagawin nilang lahat para lang maikasal na ako. Alam mo naman ayokong ikasal sa lalaking hindi ko naman mahal, di ba? Napahugod ako ng malalim na buntong hininga. Bumalik sa isip ko ang huling eksenang pinasok ko dahil sa kanya. Ang pagpapanggap ko bilang sinapian sa gitna ng dinner date para lang takutin yung kaawa-awang lalaki. Muntik pa akong makasuhan nun Roxanne, ayoko na talaga. Grabe yung pinagdaanan ko last time. Nagpanggap akong ikaw. Tapos nagpakitang sinasapian. Hello! That's already beyond my acting skills, no? Sabay iling ko. Saka halos natawa na lang sa sariling alaala. Pero si Roxanne, imbis na mahiya, ngumiti pa at nagpa-cute pa. Please, Elaine, babayaran naman ulit kita At alam ko kahit papano. Kailangan mo pa rin naman ng pera. Naningkit ang mga mata ko. Alam ko na yung style mo. Oo, kailangan ko ng pera dati, kaya napapayag mo ko. Pero ngayon may trabaho na ako, no? Hindi na ako ganun kagipit. Tahimik siyang napatingin sa akin, pero ramdam kong may kusunod pa siyang bala. At kilala ko si Roxanne. Hindi siya sumusuko nang hindi nakukuha ang gusto. Tahimik akong umupo sa sofa at iniwas ang tingin kay Roxanne para hindi matukso. Pero gaya ng inaasahan, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto. Elaine, malumanay na sambit niya. Para bang biglang nag-shift mula sa makulit na kaibigan tungo sa seryosong kapatid. Naalala mo ba kung paano mo ako tinulungan noon? Nung muntik na akong mapilit ng parents ko na mag-transfer sa ibang bansa? Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nakakulong pa rin ako sa buhay na ayaw ko. Napapitlag ako. Ang dami na naming pinagdaanan. At oo, kahit nakakainis siya minsan, hindi ko rin matitiis na pabayaan siya. Hindi mo naman ako kailangang pagkaitan ng tulong ngayon. Isa lang to, promise. Huling beses na. After nito kahit itulak nila ako sa next suitor, hindi na ako magpapadala. Napailing ako. Pilit na nilalabanan ang lambot ng puso ko. Roxanne, hindi ka ba talaga napapagod? Hindi mo ba naiisip na balang araw, baka may lalaking hindi matitinag kahit na anong gawin ko? Ngumiti siya. May halong kapilyahan at takot. Exactly! Kapag hindi natin siya napaatras, ibig sabihin nun, baka siya na nga. O at least sigurado ako, di ba? Napatigil ako. Ang dami kong gustong sagutin pero parang wala akong matinong rebat. Ang huli kong narinig ay ang pabulong niya. Please, bestie, isa na lang. At bago ko pa man mamalayan, nakahinga ako ng malalim at napayakap ng unan sa dibdib ko. Fine, isa na lang. Pero swear Roxanne, this is the last time. Kung mahuli ako wala ka ng bestie. Agad siyang napatalon at niyakap ako ng mahigpit. Yay! Alam ko namang hindi mo ako matitiis. Napabuntong hininga na lang ako. Wala na. Nadala na naman ako sa drama niya. Pag uwi ko sa apartment, agad akong napahinto sa may pinto. Gulo-gulo ang sala. Nakakalat ang mga gamit. Nakabukas ang mga drawer. At ang mga damit ko'y halos sinagis kung saan-saan. Para itong dinaanan ng magnanakaw. Anong nangyari sa bahay ko?
Halos pasigaw kong tanong. Sabay takbo papunta sa maliit na cabinet kung saan ko itinatago ang lahat ng ipon ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan yon. Umaasang baka may milagro. Pero wala na. Wala na ang perang ilang taon kong pinag-ipunan. Yung pera ko. Yung pera ko. Halos mahulog na ako sa sahig. Napapahawak sa dibdib habang naiiyak. Ramdam kong nangihina ang tuhod ko. Parang gusto ko nalang sumigaw sa sama ng loob. Biglang may narinig akong ingay mula sa kwarto. Mabibigat na yabag. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahil baka masamang loob na palang nakapasok sa bahay ko. Hanggang sa bumukas ang pinto at lumabas ang isang pamilyar na figura. Isang lalaking hindi ko inaasahang makikita rito. Ang ingay mo naman, natutulog ako eh. Malamig na sambit ng boses na matagal ko nang hindi naririnig. Parang tumigil ang mundo ko. Kuya Brandon? Ikaw? Nanginginig ang tinig ko sabay atras ng isang hakbang. Paano ka? Kailan ka pa nakalabas ng kulungan? Hindi ko malaman kung matutuwa ba ako na buhay siya at nakatayo sa harap ko. O mas matakot dahil ang unang nakita kong resulta ng pagbabalik niya ay ang siyang pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ko. Oo, ako nga itong kuya mo. Walang emosyon sa mukha ni Brandon habang nakasandal sa pader. Nakakunot ang noon na parabang siya pang naabala. Nakalaya na ako, nabigyan ako ng parol. Bahagya pa siyang ngumiti ng malamig at may bahid ng yabang. Oh, bakit parang hindi ka masaya? Parang sasabog ang dibdib ko sa galit at takot na magkahalo. Paano ako magiging masaya, kuya? Nawala lahat ng ipon kong pera. Halos maluha-luha kong sambit habang nanginginig ang mga kamay ko. Kuya, kinuha mo ba? Halos pabulong pero puno ng puot ang tanong ko. Nakapikit na lang ako dahil ayokong marinig ang sagot. Pumewang siya na kaswal na parang wala lang. Yung 50,000? Bahagya siyang natawa. Parang wala siyang nakikitang mali. Nagamit ko. Pinambayad ko muna sa utang ko eh. Pagkalabas ko kanina, inabangan ako nila Merpin. Sinisingil ako. Ayoko namang saktan nila ako kaya yun. Kinuha ko muna yung pera mo. Babayaran ko naman yun kapag nagkatrabaho na ako. Parang nabingi ako sa sinabi niya at nanlambot ang tuhod ko. Napahawak ako sa lamesa para hindi matumba. Sabay hagulgol ng iyak. Pera ko yun, kuya! Halos sigaw ko nang nanginginig sa sobrang sakit at galit. Pinaghirapan ko yun! May nakalaan na akong paggagamitan noon. Pero ang sagot lang niya ay isang malamig na tingin. Magtiwala ka na lang. Ibabalik ko rin yun. At doon ko napagtanto. Wala talagang nagbago. Halos napaupo na lang ako at napahugulgol sa iyak. Para akong batang walang laban. Nanginginig habang pilit kong pinupunasan ang luha ko. Lahat ng pinaghirapan ko. Yung overtime sa trabaho. Yung mga gabing halos hindi ako natutulog para lang makaipon. Naubos lang ng ganong kabilis. Kuya, paano mo nagawa to sa akin? Halos pabulong kong sambit at nanginginig ang tinig ko. Alam mong may plano ko para sa perang yun. Alam mong yun na lang ang pag-asa ko para makaalis ako dito. Pero parang wala lang kay Brandon. Umupo siya sa sofa, naghubad ng sapatos at nagbukas ng bote ng beer na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Tumigil ka na nga dyan sa drama mo, Eileen. Hindi naman ako magnanakaw ah. Hiniram ko lang. Ibabalik ko pag nagkapera na ako. Hiniram? Pero paano kung hindi siya magtrabaho? Paano kung lumubog na naman siya sa utang? Niyakap ko ang sarili ko at sinubukang pigilan ng sobrang panginginig ng katawan ko. Para akong binabalot ng takot. Hindi lang sa sitwasyon ko kung hindi sa posibilidad na muli na namang madamay sa mga gulo ng kapatid ko. Tahimik ng paligid, maliban sa mga hikbi kong pilit kong pinipigil.
Napayakap ako sa sarili ko habang nakaupo sa malamig na sahig. Ramdam kong tumitindi ang bigat sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pagalitan si kuya pero wala akong lakas. Parang nalunod na ako sa lahat ng bigat ng nangyayari. Sa kabilang banda, parang wala lang kay Kuya Brendon ang pag-iyak ko. Nakahilata siya sa lumang sofa. Nakaayos sa mga paa sa center table na puno ng kalat. Nagbukas na naman siya ng bote ng birat, lumagok ng ilang lagok. Saka nagpatugtog ng maingay na musika sa cellphone niya. Para bang walang nangyari. Tumigil ka na nga sa kakaiyak mo, Eileen. Malamig niyang sabi habang nakapikit ang mga mata. Ang arte mo? Para bang nawala ng mundo mo? Hindi ako sumagot. Alam kong wala rin namang saysay kahit anong paliwanag ko. Kahit anong galit ko. Wala yang ipapasok sa isip niya. Pero bago pa ako tuluyang lunurin ng katahimikan, biglang may kumatok. Hindi lang basta katok. Malakas. Sunod-sunod. Halos masira ng pintuan ko. Napatingin ako sa pinto at nanlamig ang buong katawan ko. Sunod-sunod ang mga yabag sa labas. Brendon! Alam namin nandiyan ka! Malakas na sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Lumabas ka na! Kung ayaw mong gibain namin tong pinto. Nanlaki ang mga mata ko at napatingin ako kay kuya. Pero imbis na kabahan, tinapunan lang niya ako ng isang tamad na tingin at muling lumagok ng beer. Relax ka lang. Anya na para bang wala lang. Mga pinagkakautangan ko lang yan. Di nila ako gagalawin dito. Pero hindi ako mapakali. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko habang mahigpit kong hinahawakan ng laylayan ng t-shirt ko. Tumindig ang balahibo ko nang mas lumakas pa ang katok. Brendon! Huling babala na to ha! Kuya, ano to? Nanginginig kong tanong. Halos hindi makalabas ang boses ko. Bakit parang galit na galit sila? Sa wakas bumangon siya at naglakad papunta sa pinto. Sabi ko relax ka lang. Kaya ko to. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihin na wag niyang buksan. Pero parang napako ang mga paa ko sa sahig. Pagbukas ng pinto, bumungad ang tatlong lalaki. Malalaki ang katawan. Pawang may tattoo sa braso at leeg. May mga matang puno ng banta. At isa sa kanila ay may hawak pang baseball bat. Tinatapik-tapik yun sa palad niya habang nakangisi. Brendon! Malamig na sabi ng isa. Akala mo makakatakas ka sa amin, ha? Akala mo makakapagtago ka lang dito? Nanlaki ang mata ko at mabilis na tumayo. Kuya, anong ibig nilang sabihin? Nanginginig kong tanong pero hindi ako pinansin ni Brendon. Relax lang. Sagot niya. Pilit nang umingisi. Nagkakamali lang kayo. Hindi ako nagtatago. Wala pa akong trabaho pero babayaran ko kayo. Pangako. Ngunit ang mga lalaki, halatang hindi kumbinsido. Ang isa sa kanila, bahagyang sumilip sa loob ng apartment at natigilan nang makita ko. Napansin ko ang titig niya na parang may iba pa siyang naiisip. Aba, sino ito? Kapatid mo, Brendon? May halong panlilibak ang tono. Mukhang pwede natin siyang gawing collateral, ano? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Napaatras ako ng kusa. Pilit na tinatakpan ng sarili ko ng mga kamay ko. Wag mong gagalawin ng kapatid ko, ha? Galit na sigaw ni Brendon sabay hakbang palapit. Pero bago pa siya makalapit, tinutok na ng isa sa mga lalaki ang baseball bat sa dibdib niya. Walang utang na hindi nababayaran, Brendon. Malamig ang boses ng leader. At kung ayaw mo siyang mapagbalingan namin, ayusin mo to agad. May 1 buwan ka. Kung hindi, kukunin namin kung ano man ang kapalit. Pagkasabi noon, bigla niyang isinara ang pinto ng malakas. Naiwan akong tulal at nanginginig sa loob ng apartment. Pagkasara ng pinto, para akong pinutulan ng hininga. Ilang segundo lang pero parang napakabagal ng oras. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko. Parang sasabog sa dibdib ko. Paglingon ko kay kuya, nakatayo lang siya ron. Kalmado lang na parang walang nangyari. Kuya!
Halos hindi ako makapaniwala. Nanginginig ang boses ko habang naglalakad ako papalapit. Ano to? Ano na naman tong pinasok mong gulo? Nagkibit balikat lang siya. Para bang maliit na bagay lang ang lahat ng nangyari. Wala to. Ganyan lang sila. Pasindak-sindak. Pero babayaran ko rin naman sila. Chill ka lang. Chill? Halos mapigtal ang boses ko sa galit. Kuya! Muntik na nilang... Napahawak ako sa sarili kong braso. Ramdam ko pa rin ang malamig na titig ng lalaking sumilip kanina. Paano kung totoo yung banta nila? Paano kung sa susunod, hindi na lang salita yun? Umupo siya sa sofa at muling kinuha ang bote ng beer. Drama mo na naman. Huwag mo nang palakihin ang issue. At doon na sumabog ang lahat ng kinikimkim kong galit at sakit. Palakihin! Palakihin, kuya! Tumulo na lang ang luha ko, pero hindi ko tinigilan ang pagsigaw. Pera ko ang kinuha mo nang walang paalam. Pera na ilang taon kong pinag-ipunan. Tiniis ko lahat eh. Puyat, gutom, kahit sakit ng katawan sa overtime. Para lang makapag-ipon. Tapos anong ginawa mo? Ibinayad mo sa utang mo. Tapos ngayon may mga tao ka pa rin dapat na bayaran. Tumayo siya habang galit ang mga mata. Hoy! Wag mo ako sinisigawan. Kuya mo ako ha. Kuya kita. Oo! Halos manginig na ako sa galit. Pero hindi ibig sabihin na may karapatan kang sirain ang buhay ko. Paulit-ulit na lang, Brandon. Paulit-ulit mong pinahihirapan ang buhay ko. Nanahimik siya. Nakatitig sa akin na parang hindi makapaniwala na nasasagot ko siya ng ganon. Pero hindi ko na pinansin. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Alam mo bang may plano ako para sa perang yun? Napahawak ako sa ulo ko. Halos hindi na alam kung saan ibubuhos ang galit. Plano kong lumayo rito. Mag-umpisa ng bago. Pero ngayon, wala na. Kasi ikaw na naman. Bahagya siyang napaatras pero wala akong narinig kahit isang sorry. Wala. At sa gitna ng katahimikan, tanging mga hikbi ko at ang malakas na ugong ng musika sa cellphone niyang naririnig ko. Napapikit ako. Huminga ng malalim at saka mahina akong sambit. Hindi ko na alam, kuya. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pakakayanin to. Hindi ko na siya tiningnan. Hindi ko na siya kinausap. Para akong robot na bigla na lang kumilos. Desidido. Walang pakialam kung anong sasabihin niya. Pumasok ako sa kwarto. Binuksan ang maliit kong cabinet. At isa-isa kong inilagay sa lumang maleta ang mga pinakamahalagang gamit ko. Ilang pares ng damit, laptop ko, at ang maliit na kahon na laman ng mga dokumento ko. Hindi ko man lang alintana ang gulong iniwan niya o ang pangungutya sa mata niya kanina. Habang tinatanggal ko ang mga nakasabit na damit, nanginginig ang mga kamay ko. Sa bawat tiklop ng tela, parang naririnig ko pang sigaw ko kanina. At ang malamig na boses niya na parang wala lang ang lahat ng ginawa niya. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Bulong ko sa sarili ko na halos wala ng boses. Ayoko nang mabuhay ng ganito. Pagod na ako. Pagkababa ko sa sala, dala-dala ang maleta. Hindi ko na siya tiningnan pa. Nakahiga pa rin siya sa sofa, hawak ang cellphone at tumatawa sa kung anong pinanonood niya. Ni hindi man lang niya ako tinitingnan. Hindi rin nagtanong kung saan ako pupunta. Na para bang invisible ako. At mas lalo lang nitong pinagtibay ang desisyon ko. Binuksan kong pinto't lumabas ng walang lingon. Sa bawat hakbang ko pababa ng hagdan, ramdam kong gumagaan ang dibdib ko. Pero kasabay nun ay ang mabigat na takot. Dahil wala akong ideya kung saan ako pupunta o kung anong mangyayari sa akin. Pagkalabas ko ng building, agad kong dinukot ang cellphone ko at tinawagan si Roxanne. Bestie! Halos basag ang boses ko. Nandyan ka ba? Pwede mo ba akong sunduin? Hindi ko na kaya dito eh.
Sandaling katahimikan sa kabilang linya bago ko narinig ang mabilis na sagot niya na puno ng pag-aalala. Nasaan ka, Elaine? Hintayin mo lang ako ha, paparating na ako. At doon ako tuluyang napahagulgol. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal na nakatayo sa kanto. Yakap-yakap ang maleta ko. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa balat ko. Pero mas nangingibabaw ang bigat sa dibdib ko. Ang takot, ang sakit, at ang pakiramdam na para akong nawawala sa sariling buhay. Ilang minuto pa lang nakakalipas nang marinig ko ang busina ng isang kotse. Paglingon ko, bumagal ang takbo ng sasakyan at nakita ko si Roxanne na mabilis na bumababa mula sa driver's seat. Elaine! Sigaw niya, halatang nag-aalala. Nilapitan niya ako at agad akong niyakap ng mahigpit. Parang ayaw na akong pakawalan. Doon ako tuluyang bumigay. Napahikbi ako sa balikat niya. Mahigpit na niyakap ang kaibigan ko na palaging nandyan kahit sa lahat ng kaguluhan ko. Bestie, hindi ko na kaya. Si Kuya, nakalaya na. Basag ang boses ko't nanginginig. Kinuha niya ang lahat ng ipon ko tapos may mga tao pang naghahanap sa kanya. Bestie, natatakot ako. Hinagod niyang likod ko. Pilit na kinakalma ko. Shh! Nandito na ako, Elaine. Safe ka na, okay? Wala nang makakapanakit sa'yo habang kasama mo ko. Nang bahagya akong kumalma, kinuha niyang maleta ko't isinakayon sa trunk. Hinawakan niyang kamay ko ng marahan pero mahigpit at inalalayan akong sumakay sa kotse. Habang nasa daan kami, tahimik lang akong nakatingin sa bintana. Ramdam kong nag-aalala siya pero hindi siya nangungulit. Hinahayaan niya akong huminga hanggang sa hindi ko na napigilang magsalita. Bestie, mahina akong bulong. Ayoko nang bumalik doon kahit kailan. Napatingin siya sandali tapos ay ngumiti ng malumanay. Hindi mo na kailangang bumalik, Elaine. Kahit ilang araw, kahit ilang buwan. Dito ka na muna sa akin. You know naman na kapatid ng turing ko sa'yo, hindi ba? At doon, sa unang pagkakataon, sa gabing yon, kahit papano nakaramdam ako ng konting ginhawa. Pagdating namin sa bahay ni Roxanne, ramdam ko ang lamig ng lugar. Malaki ang kondo niya, malinis, kumpleto sa mga gamit, at makikitang mayaman talaga siya. Ilapag mo na lang dyan yung maleta mo, sabi niya habang tinuturo ang gilid ng sofa. Maghugas ka na muna ng muka, halata yung pagod at iyak mo. Sumunod ako na parang bata na sunod-sunuran. Paglabas ko mula sa banyo, nakahanda ng 2 tasa ng tsaa sa mesa. Tahimik kaming umupo sa maliit na dining area at ilang segundo kaming walang imikan. Ako na ang unang bumasag sa katahimikan. Bestie, mahina ang boses ko na halos pabulong. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang lahat ng ginagawa ko wala namang nangyayari. Paulit-ulit na lang ako bumabalik sa parehong sitwasyon. Si Kuya, hindi ko na alam kung matutulungan ko pa siya o kung dapat ko na lang siyang bitawan. Tahimik lang si Roxanne habang nakatingin sa akin at nakikinig. Walang panghuhusga sa mga mata niya. Tanging pag-aalala lang. Pinaghirapan ko yung perang yun, Rox. Patuloy ko na nangingilid na ang luha. Plano ko na sanang lumayo magsimula ng bago. Pero kinuha niya. At ngayon, pati buhay ko parang nakataya na rin sa mga utang niya. Hinawakan niyang kamay ko. Mahigpit pero mahinahon. Elaine, tama na. Hindi mo kasalanan lahat to. Hindi mo responsibilidad na sagutin ang lahat ng gulo ni Brandon. Napayuko ako. Ramdam ang bigat ng mga sinabi niya. Pero, kuya ko siya. Wala nang ibang tutulong sa kanya kung hindi ako. Paano ka naman, ha? May bahid ng diin ang tinig ni Roxanne, pero puno pa rin ng lambing. Hanggang kailan mo ba pipiliin siya kaysa sa sarili mo? Hanggang kailan mo hahayaang abusuhin ka ng sitwasyon? Elaine, kung gusto mong makalaya, kailangan mong unahin ang sarili mo. Tumulo ang luha ko isa-isa, hanggang sa hindi ko na napigilan.
Hinayaan ko lang. At si Roxanne, hinawakan pa rin ang kamay ko. Hindi bumibitaw kahit sandali. Bestie, bulong niya. Dito ka na muna. You can start over here with me. Promise ko hindi ka nag-iisa. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, kahit papano nakahinga ako ng maluwag. Ilang linggo pang nakalipas bago dumating ang araw kung kailan ko kikitain ang fiancé ni Roxanne. And this is the day. Maaga pa lang ay gising na ako. Nakaupo ako sa maliit na sofa ni Roxanne. Hawak ang lumang cellphone ko at paulit-ulit na tinitingnan ang address ng restaurant na ibinigay niya. Kahit ilang beses ko nang ginawa ang ganitong pagpapanggap noon, ngayon ay ibang kaba ang nararamdaman ko. Bestie, ayusin mo naman yung mukha mo. Para ka lang pupunta sa palengke. Biro ni Roxanne mula sa kusina habang naglalagay ng lipstick. Suot ko ang isang simpleng white dress na sakto sa character na kailangan kong gampanan ngayong gabi. Napairap ako. Hindi ako sanay na magpanggap bilang ikaw habang suot ang mamahaling damit na ito. Sabi ko habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Para akong ibang tao. Parang Elena naka-level up ng 10 hakbang. Lumapit si Roxanne at inayos ang buhok ko. Elaine, kaya mo yan. Last na to. Pagkatapos nito, babayaran kita. Gaya ng napag-usapan natin. Enough para makahanap ka ng bagong tirahan at makapagsimula ulit. Humugot ako ng malalim na hininga at tumango. Tama siya. Kailangan ko to. Kung hindi ko gagawin, wala akong ibang paraan para bumangon mula sa lahat ng gulo na nangyari sa akin. Pagdating ko sa restaurant, agad akong sinalubong ng malamig na simoy ng aircon at ng amoy ng mamahaling alak at steak. Parang hindi ako bagay sa lugar na yon, pero kailangan kong magpanggap. Kailangan kong maging si Roxanne. Yung malambing, medyo pihikan at mapagmataas na si Roxanne. Reservation for Roxanne de la Vega? Sabi ko sa receptionist na pilit pinatatatag ang boses ko. Ilang sandali pa'y may lumapit sa akin na lalaki. Matangkad, maayos ang tindig, at may presensyang agad kong naramdaman. Suot niya ang itim na polo at mamahaling relo na tila sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Roxanne? Malamig pero mahinahong tanong niya. Napalunok ako. Oo, ako nga. Pilit akong ngumiti. Ikaw siguro si Cedric? Tumango siya at sa mga mata niyang tumititig sa akin, parang may kakaiba akong nararamdaman. Hindi siya katulad ng mga lalaking nakaharap ko dati para sa pagpapanggap na ganito. Hindi siya basta-basta. May aura siyang nakakatakot at nakakaakit ng sabay. Let's sit. Maiksi niyang sabi bago siya naupo. Sa unang 5 minuto, puro simpleng tanungan lang. Paboritong pagkain, mga lugar na gustong puntahan. Hanggang sa bigla siyang nagtanong. So bakit parang wala kang interes na makilala ko? Natigilan ako. Ang bilis niyang nakasense. Napangiti ako ng pilit at nagpalusot. Hindi naman, baka lang nagugulat ako kasi hindi ka pala katulad ng iniisip ko. Bahagyang kumunot ang noo niya at bahagyang umangat ang gilid ng labi niya. Na para bang ang dami niyang iniisip ngayon tungkol sa akin. At doon ko napagtanto na hindi magiging madali ang misyon kong paatrasin siya. Tahimik akong nakatingin kay Cedric habang iniiwas ang tingin. Ramdam kong bumibigat ang atmosphere sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung dahil ba sa titig niyang parang bumabaon sa kaluluwa ko o dahil natataranta lang talaga ako sa bigat ng papel na ginagampanan ko. Kung hindi ka interesado, pwede mo namang sabihin. Malamig niyang wika. Habang maayos na inaayos ang cuff ng polo niya. Wala namang pumipilit sa'yo rito. Napakagat ako ng labi. Kalma lang, Elaine. Si Roxanne ka ngayon. Huminga ako ng malalim bago ngumiti ng bahagya. Hindi naman sa ganon. Hindi lang ako sanay na may kausap na parang boss ng mundo. Bahagya siyang natawa. Mahinang hagik-hik na parang nanunuya. Boss ng mundo? Interesting description. At least totoo ka sa mga sinasabi mo. Great, Elaine. Good job.
Huwag kang kabahan. At least, honest ako. Sagot ko na may kasamang pilit na kumpiyansa. Hindi ako mahilig sa mga pretentious na tao. Tumaas ang kilay niya. Saka bahagyang yumuko para sipatin ang mukha ko ng mas malapitan. So, tingin mo, pretentious ako? Napalunok ako. Tama naman ang linyang binitawan ko pero bakit nakukonsensya ako? Hindi naman. Mabilis kong tugon sabay ngiting pilit. Siguro lang, you give off that vibe. You know, serious, misteryoso. Tapos bilang lang lagi ang salitang inilalabas ng bibig mo. Such a boring person. Dagdag ko pa para lalo siyang mainis. Kahit na ang totoo, enjoy na enjoy akong kasama siya. Hindi siya sumagot kagad. Sa halip, tumitig lang siya sa akin ng diretsyo. Para bang sinusuri ang bawat galaw at salita ko. At doon ako nagsimulang kabahan ng totoo. Bakit ganito to? Dati madali lang, konting pa-cute, konting pasuplada. Tapos maboboard na agad ang lalaki. Pero kay Cedric, para bang mas lalo pa siyang naiengganyo sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Gusto ko yan. Seryosong sabi niya pagkatapos ng ilang segundo. Natauhan ako. Ha? Anong gusto mo? Yung pagiging totoo mo. Sagot niya ng walang alinlangan. Rare yan lalo na sa mundo ko. At bihira akong maintriga sa isang tao. At doon ko naramdaman ang hindi ko dapat maramdaman. Ang kakaibang kilig na sinusubukan kong itago sa isang matigas na ngiti. Pero alam kong nararamdaman ni Cedric ang bahagyang pagbabago sa kilos ko. Relax, sabi niya. Bahagyang ngumiti at iniangat ang kamay para ipatawag ang waiter. Let's eat first. Baka sakaling magbagong isip mo tungkol sa akin pagkatapos ng dinner. At doon ko lang napagtanto. Hindi magiging madali ang misyon ko. At sa loob-loob ko, natatakot ako sa posibleng mangyari kapag mas lalo ko siyang nakilala. Pagkatapos naming kumain ay nagpresenta siyang ihatid ako. Hindi ako makatanggi kasi susundan niya raw ako kung hindi ako papayag. Kaya heto, tahimik akong nakasandal sa passenger seat habang pinagmamasdan ng mga ilaw sa kalsada. Kanina pa ako nag-iisip kung paano ko sisirain ang moment na ito. Pero papaano? Lahat ng sinabit ginawa ko kanina, imbis na mainis siya parang mas lalo lang siyang nahuhulog sa trap ko. Hindi ka ba magsasalita? Basag niya sa katahimikan habang nakatuon ang mga mata niya sa kalsada. Malamig pero kalmado ang boses niya. Para bang sanay na siya sa katahimikan, pero gusto niyang marinig ang sagot ko. Napangiwi ako. Ano pa bang sasabihin ko? Nabusog ako. Nag-enjoy. Ayun. Bahagya siyang ngumiti. Nag-enjoy ka? Medyo. Tanggi ko agad. Sabay irap. Pero wag ka masyadong assuming, Cedric. Hindi ibig sabihin nun gusto na kita. Bahagya siyang natawa. I'm not assuming. I just know that you're starting to warm up to me. Warm up? Napakagat ako ng labit umiwas ng tingin. Hindi Tsaka, tumigil ako saglit sa kapilit na nilakasan ng loob. Tandaan mo, hindi ko planong ikasal sa lalaking hindi ko mahal. At ikaw, pasensya na pero hindi ikaw yon. Saglit siyang tumahimik. Walang reaksyon. Parang naglalaban ng mga ilaw ng dashboard sa matapang niyang profile. Habang hawak niyang manibela. Ilang segundo pa bago siya muling nagsalita. Then give me a chance to change that. Mahinahon pero seryoso niyang sabi. Natahimik ako. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko pero agad kong iniba ang usapan. Cedric, bakit ka nga ba pumayag sa kasal na ito? May pera naman kayo May kapangyarihan. Bakit mo pa kailangang sumunod sa plano ng mga magulang mo? Napabuntong hininga siya. Saka saglit na sumulyap sa akin. Because sometimes, bahagya siyang ngumiti. We do things not because we want to, but because we need to. Responsibility, ika nga. May kung anong bigat sa tono ng boses niya na hindi ko maintindihan. At doon ko lang napansin na hindi ko alam kung anong kwento ang nasa likod ng misteryosong lalaking ito. Pagdating namin sa tapat ng building ng kondo, saglit siyang huminto. Thanks for tonight.
Sabi niya habang tinititigan ako ng diretsyo. And next time, I'll make sure you'll admit you had fun. Gusto ko sanang sumagot ng pabara na wala ng next time. Pero sa halip, iba ang lumabas sa bibig ko. Tingnan natin. Mahina akong sambit. Pagkababa ko, hawak-hawak ko pa rin ang dibdib ko. Elaine, magtino ka. Mission muna. Feelings are not valid. Pero habang papalayo ako, hindi ko mapigilang mapangitit kabahan. Hindi ako makapaniwala! Halos pasabog ang boses ni Roxanne habang paikot-ikot sa sala. Dala-dala ang mug na kape na kanina pang nanlalamig. Elaine, ano bang sinabi ko sa'yo? Sirain mo ang imahe ko. Hindi yung... kasi naman kalmadong sagot ko. Habang nakahiga sa sofa at kumakain ng ice cream direkta sa tub. Hindi ko naman kasalanan na masyado siyang mabait, gwapo, at alam mo na, boyfriend material. Napahinto si Roxanne at nanlaki ang mga mata. Boyfriend material? Elaine, hello. I saw his picture at wala siyang kadating-dating for me. Oo, gwapo siya. Pero yun lang yun. Period. Umupo ako, tinaasan siya ng kilay habang hawak ang kutsara na parang sandata. O diba, gwapo't mabango. Saka bestie, relax ka nga. Hindi naman ako na in love, okay? Pero baka lang naman pwede natin i-adjust ng konti ang plano. Adjust? Halos sumabog na si Roxanne. Elaine, walang adjust-adjust. Kapag nalaman ng pamilya niya na hindi ako nagpakita at ikaw ang pumalit, patay tayo niyan. Pero imbis na magpanik, ngumiti lang ako at naglakad papunta sa kaibigan ko. Tingnan mo ko, sabi niya, hawak ang balikat ni Roxanne. May chance ako na pasukuin siya, pero this time, sa tamang paraan. Hindi yung tipong sisirain ko yung imahe mo. Kapag akong nag-back out, hindi ka na masasaktan sa huli. Gets mo ba? Elaine, napahawak si Roxanne sa sentido. Alam mong komplikado ito, hindi ba? Kung paano tayo makalalabas dito ng walang gulo, yun ang problema. Ngumisi ako. Trust me, bestie. Ako ang bahala. Hindi pa ako pumapalya sa plano, di ba? Nagtaas lang ng kilay si Roxanne. Oh, talaga? Nakalimutan mo na ba yung possessed girl act mo last year? Halos ma-exorcise ka na nun. Parehas kuming natawa saglit, pero mabilis ding napalitan ng katahimikan. Pareho naming alam na mas malalim ang sitwasyon ngayon kesa sa mga nakaraang kalokohan. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko na hindi lang simpleng misyon ang nangyayari at natatakot ako dahil sa bawat segundong lumilipas, parang unti-unti na ring nadadala ako sa laro ng damdamin. Cedric's point of view. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang nangyari kagabi. Ang plano ko lang naman ay makilala si Roxanne, ang babaeng ipinipilit sa akin ng pamilya ko na pakasalan. Para lang makahanap ako ng butas para umatras ng maayos. Pero hindi ko ine-expect na ganun siya. Masayahin, witty, at walang takot kung makipag-usap. Sir Cedric, bati ni Lucas, ang most trusted assistant ko, habang maingat na inilalapag ang tray ng kape sa mesa. Ito po ang paunang report tungkol kay Miss Roxanne. Kinuha ko ang folder at nagbukas ng ilang pahina. Basic information lang ang laman. Background ng pamilya, academic achievements, mga negosyo ng pamilya niya. Wala namang kakaibang nakalagay. Pero ang isang bagay ang napansin ko. Hindi siya tipikal na debutante na puro gala at sosyal na events. Mas gusto niyang manatili sa isang maliit na circle ng mga kaibigan niya at bihira sa social media. Interesting. Mahina akong sambit habang nakasandal sa leather chair ko. So, she's not what I expected. Tumikhim si Lucas. Kung maaalala niyo po sir, matagal na po nilang inaayos ang engagement. Hindi po ba dapat I know, putol ko. Pero iba siya, Lucas. Hindi siya katulad ng mga babaeng pinakilala sa akin noon. She's real. Napangiti ako ng bahagya. Kahit hindi ko maintindihan kung bakit. Bago pa ako muling makapagsalita, bumukas ang pinto ng opisina at sumilip ang lolo ko, si Don Ernesto.
Kahit mahigit 80 na, matalim pa rin ang mga mata niya. Mata ng isang negosyanteng sanay sa laro ng mundo. So, paninimula ni Lolo habang umuusad papasok. Dala ang tungkod niya. How was the date with your fiancé? Umayos ako ng upo. It went well. Sagot ko ng mahinahon. Just well? Kumunot ang noo ni Lolo. Parang hindi kumbinsido. Cedric, you know what's at stake here. Ang kasal na ito, higit pa sa personal na buhay mo. Pamilya ang nakasalalay. Alam ko yon. At sa bawat hinga ko, ramdam kong bigat ng pangalan namin. Pero kahit na alam kong isa itong business arrangement, hindi ko maiwasang bumalik sa mga ngiti niya kagabi. Yung paraan ng pagtawa niya na parang walang halong peke. It went better than I expected, Lolo. Amin ko. She's different. Tumangulang si Lolo pero bakas ang kasiyahan sa mga mata niya. Good. Keep it that way. Make sure you win her trust, Cedric. Trust builds loyalty. And loyalty builds stronger bonds between families. Pagkaalis ni Lolo, bumalik ang atensyon ko sa folder na iniwan ni Lucas. Binuklat ko ulit yon. Mas maingat ngayon habang pinipilit kong kabisaduhin ang bawat detalye. Birth date, academic background, family business, mga pictures niya mula sa ilang charity events, hanggang sa makita ko ang naka-attach na 4-hour photo ng babaeng ipinakilala nilang Roxanne. Napakunot ang noo ko. Hindi ito ang babaeng nakasama ko kagabi. Pinilit kong balikan ang memorya ko. Ang ngiti niya, ang paraan niya ng pagsalubong sa tingin ko, pati ang hindi inaasahang tawa niya ng aksidenteng maitulak ko ang baso ng tubig sa table. Pero ang babaeng nasa litrato, mas maayos ang postura, may pagkasosyal ang dating, at formal ang bawat aura. Hindi iyon ang babaeng sumalubong sa akin kagabi na nakasimpleng dress lang at may natural na confidence. Lucas, malamig kong tawag habang pinipis silang picture. Sir? Agad na lumapit ang assistant ko dalang tablet niya. Are you sure this is her? Itinaas ko ang litrato. Ito raw si Roxanne, pero hindi siyang kasama ko kagabi. Nakita kong napalunok si Lucas. Sir, yun po ang official file na pinadala ng pamilya niya. Sigurado po akong tama ang impormasyon. Tama! Look at this, Lucas. Do you think I wouldn't recognize her face? Find out who she is. Tumindi ang tono ng boses ko. Mas seryoso. I want every detail. Name, background, connection kay Roxanne. Everything. Yes, sir. I'll start the investigation right away. Nang makalabas si Lucas, tumitig ako ulit sa litrato. So, sino ka nga ba talaga? At bakit ka nagpapanggap? Hindi ko alam kung anong mas nangingibabaw. Galit dahil niloko ako? O curiosity na malaman kung bakit niya ginawa yon? Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi matatapos to nang hindi ko siya nakikilala ng lubusan. 2 araw ang nakalipas mula nang makita kong litrato at malaman kong hindi pala yon ang babaeng nakasama ko. Hindi ako mapakali. Ilang beses kong binalikan sa isip ko ang gabi nung unang pagkikita namin. Ang bawat ngiti, ang bawat tingin, bawat salitang binibitawan niya. At sa halip na mawala ang interes ko, mas lalo lang akong naging curious. Kinuha kong phone ko at hinanap ang number na ibinigay ng pamilya niya. Saglit akong nagdalawang isip. Kung tatawag ako ngayon, sigurado akong mabibigla siya. Pero ayokong hintayin pang mawala ang pagkakataon. Ilang segundo lang nakalipas nang marinig kong mahinahong boses sa kabilang linya. Hello? Saglit akong natahimik. Kahit sa boses pa lang, alam kong hindi siya yon. Ang impostor. Roxanne. Malamig ngunit may bahid ng amusement ang boses ko. It's me, Cedric. Narinig kong bahagyang paghinto niya. Kasunod ng pilit na maayos na tono. Ah, Cedric. Hi. Bakit ka napatawag? Napangiti ako kahit hindi niya nakikita. I enjoyed our last meeting. I was hoping we could meet again. Maybe dinner? Tonight, if you're free.
Ilang segundo ng tila pagpipigil ng hininga bago siya muling nagsalita mula sa kabilang linya. Tonight? Oo, sige. Saan? Sa Bellissima Restaurant, 7 o'clock. I'll have a table reserved. Hindi ako nagbigay ng opsyon. Ayokong bigyan siya ng pagkakataon para umatras. Okay. May halong kabang tono niya at ramdam ko yun. Pagkababa ko ng tawag, hindi ko napigilang mapangiti. This time, hindi lang curiosity ang nag-udyok sa akin. Gusto kong makita kung hanggang saan niya kayang dalhin ang palabas na ito. At higit sa lahat, gusto kong siya mismo ang umamin kung sino siya. Elaine's point of view. Parang gumuho ang mundo ko nang ibinaba ang tawag ni Cedric. Ano ba itong pinasok ko? Kanina pa ako paikot-ikot sa maliit na sala ni Roxanne. Nakakapit sa cellphone ko na para bang iyon ang makakapagligtas sa akin. Bestie! Halos maiyak kong sambit habang nakatingin kay Roxanne na nakaupo lang sa sofa. Kunot-noot nakataas ang kilay. Bakit kasi pumayag ako? Hindi ko alam kung anong susuot ko. Hindi ko nga rin alam kung paano ako kikilos kapag nakita ko ulit siya. Napabuntong hininga ulit siya at tumayo para lapitan ako. O di wag mo na lang puntahan. Kalmado niyang sabi habang tinaasan ako ng kilay. Hindi pwede, nagpa-reserve na siya. Saka baka mas lalo siyang magduda kapag hindi ako pumunta. Diyos me, Roxanne, baka makulong ako kapag nalaman niyang nagpapanggap lang ako. Dapat ngayon ay sirain mo na talagang image ko sa kanya para hindi na matuloy ang kasal. Para tapos na rin ang pagpapanggap mo. Seryosong sambit ni Roxanne habang nakatayo sa gilid ng kama. Nakapamewang at nakatitig sa akin na para bang ina-analyze ang bawat galaw ko. Pinaglaruan ko ang cellphone ko sa kamay at sinusubukang itago ang kaba sa dibdib ko. Oo, bestie. Ayoko rin naman na ipahamak ka. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Basta, yung bayad mo sa akin sa pagpapanggap ko bilang ikaw ihanda mo na. Umirap siya, pero ramdam ko ang pag-aalala sa mata niya. Hindi biro to, Elaine. Cedric isn't like the other guys na madaling umatras. Matigas siya, at sa nakikita ko, masyado siyang interesado sa'yo, hindi sa akin. Napakagat ako ng labi. Kaya nga kailangan kong gawin lahat para mawalan siya ng gana sa akin. Siguro, I'll act rude, selfish, or maybe, I'll talk about things na na-turn off sa kanya. Huminga siya ng malalim, halatang hindi kumbinsido. Ay, just be careful. Lolo niya is influential. And Cedric, he's not someone you can just fool around with. Kung mabuko ka, tapos ang lahat ng plano natin. Napatingin ako sa salamin. Pinagmamasdan ang sarili ko nang nakasuot ng simpleng dress na pinili ni Roxanne. Sa loob-loob ko, kumakalabog ang dibdib ko. Hindi sa takot, kung hindi dahil hindi ko rin maalis sa isip ko ang tingin ni Cedric noong unang gabi ng pagkikita namin. Parang genuine, parang kinikilala niya ako. Elaine, tawag ni Roxanne na tila binasa ang iniisip ko. Huwag kang magpa-apekto. Tandaan mo, trabaho lang to. Kapag umatras siya sa kasal, tapos na rin ang pagpapanggap mo. Tumango ako kahit may kung anong bigat na bumalot sa dibdib ko. Trabaho lang to. Mahina akong bulong sa sarili ko habang pinipilit ngumiti. Trabaho lang. Habang inaayos kong buhok ko, napatingin ako sa sarili ko sa salamin. Elaine, kaya mo to. Hindi ka pwedeng kabahan. Isipin mo na lang. Once na matapos na to, may pera ka na. Tapos na ang problema mo. Bulong ko sa sarili ko. Pilit na ini-steady ang hininga ko. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Napahinto ako sa tapat ng malaking double doors ng isang eleganteng mansyon. Nanlamig ang mga palad ko habang mahigpit kong hawak ang clutch bag ko. Bakit parang kinakabahan ako? Dapat simpleng date lang ito Kaya nga pumayag ako ulit para matapos ang plano para sa bayad ni Roxanne. Pero nang bumukas ang pinto,
Muntik na akong umatras. Roxanne, Bati ng isang butler na nakapormal. Sabay alok ng kamay para akayin akong papasok. the young master and the chairman are waiting for you. Wait, chairman? Bago pa ako makatanggi, narinig ko ang boses ni Cedric mula sa loob. Roxanne, right on time. At iyon na nga, nasa loob na siya. Nakatayo, naka-formal suit na para bang isang eksena sa pelikula. Pero hindi siya ang unang nakakuha ng atensyon ko. Sa may malaking table, may isang matanda. Marahil ay nasa late 70s, pero halatang alaga sa sarili. Matikas pa rin ang tindig, seryosong titig at may presensyang parang kayang pabagsakin ng buong boardroom sa isang salita. My dear, you must be Roxanne. Bati ng matanda sabay abot ng kamay. I'm Don Ernesto, Cedric's grandfather. Para akong nanigas. Hindi ito basta date lang. Ipinapakilala niya na ako sa pamilya niya. Nagpilit ako ng ngiti kahit nanginginig ang loob ko. Magandang gabi po. It's nice to meet you po. Pautal-utal kong sabi sabay kamot sa batok na mukhang hindi bagay sa klase na lugar na yon. Umupo ako sa inilaang upuan. Ramdam kong bigat ng tingin nilang dalawa. Si Cedric, nakangiti lang at parang hindi ramdam ang tensyon. Pero si Don Ernesto, parang may sinusuri sa bawat galaw ko. So, Roxanne, Paninimula ng matanda habang pinagmamasdan ako. tell me about yourself. Cedric says you're different from the other girls we've met. That's quite intriguing. Napalunok ako. Ano bang sasabihin ko? Hindi ko alam kung anong kwento ang sinabi ni Roxanne sa pamilya nito at baka mabuking ako sa unang maling salita ko. Ako? Mahilig ako sa... Napatingin ako sa paligid. Naghanap ng ligtas na sagot. Sa adobo at sinigang. Sambit ko na may pilit na tawa. Katahimikan ng namayani at walang nagsalita. Hanggang sa biglang tumawa si Cedric. Malalim at parang aliw na aliw. See, Lolo? She's not like the others. No pretensions. Just real. Ang matanda, bahagyang ngumiti. Interesting. Pero sa loob ko, para na akong mababaliw. Dahil isang maling galaw lang. Isang maling salita. Tapos ang lahat. Hindi lang plano namin ni Roxanne kung hindi pati ang buhay ko. Kung sakaling mabuking nila na impostor lang ako. Cedric's point of view. Habang nakaupo kami sa mahabang dining table, hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ko si Roxanne. Or kung sino man siya. Hindi siya tulad ng mga babaeng ipinakilala sa akin noon. Wala siyang pakialam kung tama ba ang hawak niya sa kubyertos. Or kung tama ba ang pagkakaupo niya. Kanina lang muntik pa niyang maitulak ang baso ng tubig dahil masyado siyang kabado. Pero sa halip na mahiya, natawa lang siya at nagpasalamat sa waiter na agad itong inayos. Clumsy. Bulong ni Lolo sa tabi ko na parang sinusubukan akong basagin. Charming. Sagot ko naman. Nasinuklian niya lang ng isang tingin na hindi ko mabasa. May kakaiba sa kanya. Hindi siya nagpapanggap para magustuhan ako o si Lolo. Kung ano iniisip niya, yon ang sinasabi niya. Nang tanungin siya ni Lolo kung anong plano niya sa hinaharap, ang sagot niya lang, gusto ko lang ng simpleng buhay. Wala akong ambisyong maging queen sa mundo niyo. Stress lang yon. Halos matawa ako doon. Sa dami ng babaeng ipinakilala ko, lahat may plano kung paano ako pakasalan. At ang yaman ng pamilya namin. Siya lang ang nagsabing ayaw niya ng komplikado. At habang pinagmamasdan ko siya habang nagkukwento patungkol sa paborito niyang pagkain at ang mga kabaliwan niya sa buhay, may kung anong kuryente akong naramdaman. Parang gusto kong mas makilala pa siya. Pagkatapos ng dinner, nauna nang umalis si Lolo. At habang naglalakad kami palabas ng restaurant, napansin kong tahimik siya. Nakayuko. Hawak-hawak ang strap ng maliit niyang bag na parang ayaw ko mawala.
Hindi ka ba nag-enjoy? Tanong ko, medyo nag-aalala. Napatingin siya sa akin sabay pilit na ngumiti. Nag-enjoy naman. Sobra. Nakakapanibago lang. Hindi ako sanay sa ganitong setup. Sasanayin kita. Sagot ko agad. Halos hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Nanlaki ang mata niya. Ha? Ngumiti lang ako. You'll get used to it kung papayag ka pa sa mga susunod na date natin. At doon ko nakita ang halong gulat at kaba sa mukha niya. At sa hindi ko maintindihan na dahilan, lalo akong naaliw. May susunod pa? Tanong niya, sabay iwas ng tingin sa akin. Humugot ako ng malalim na hininga. You know, paninimula ko. Dahilan para mapatingin siya sa akin. Hindi mo na kailangang magpanggap kapag kasama mo ko. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Pilit niyang tinatago ang kaba sa ngiti niya. Pero kita ko ang bahagyang panginginig ng kamay niya. I have you investigated. Diretsyong sabi ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Alam kong hindi ikaw si Roxanne. Alam kong iba ang pangalan mo. Iba rin ang mundo mo. Pero tumigil ako sandali. Pilit hinahanap ang tamang salita. I like you. Not her. Ikaw. Nanlaki ang mata niya at ilang segundo lang ay natawa siya. Halatang nanginginig ang boses. Nagbibiro ka? Hindi ba? Bakit mo naman ako magugustuhan? Hindi ako bagay sa mundo mo eh. At isa pa, niloloko lang kita para sa kaibigan mong si Roxanne. Sabat ko. Sabay ngiti. Yeah, I know. Pero kahit na anong dahilan, kahit anong plano nyo, hindi yun na importante sa akin. Kasi sa tuwing kasama kita, ikaw ang nakikita ko. Ikaw ang gusto ko. Napatigil siya. Parang hindi alam kung tatawa ba siya o iiyak. Kumurap siya ng ilang beses saka tumingin sa ibang direksyon. Pilit na itinatago ang namumuong emosyon sa mga mata niya. Hindi mo ako kilala, Cedric. Mahina niyang sabi. Baka sa huli pagsisihan mo ito. Umiling ako, saka mahinang ngumiti. Then give me a chance to know you. To know the real you. Tahimik lang siya pero sa liwanag ng mga mata niya. Alam kong may nabasag sa pader na itinayo niya mula nung una pa kaming magkita. Elaine's point of view. Pagka-uwi ko sa kondo ni Roxanne, para akong lutang. Nakahiga ako sa sofa. Nakatitig lang sa kisame. Habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Cedric kanina. I like you, not her. Pero ikaw. Parang sirang plaka na paulit-ulit sa utak ko ang boses niya. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na wala lang yun. Na scripted lang ang lahat at ginagawa ko lang ito para kay Roxanne. Para sa pera. Pero bakit ganito? Bakit parang may kung anong sumisikip sa dibdib ko tuwing naiisip ko siya? Hindi pwede. Mahinang sambit ko. Pinipigilan ng namumuong luha sa mga mata ko. Hindi pwede, Elaine. Hindi ka pwedeng mahulog. Tumayo ako't mabilis na kinuha ang phone ko. Sinusubukan kong tawagan si Roxanne para sabihin sa kanyang ayoko na hindi ko na kaya. Pero sa tuwing ipipindot ko na ang call button, parang may bumubulong sa akin na maghintay, na baka bukas, mas malinaw na ang isip ko. Napatingin ako sa maliit na envelope sa mesa. Advance payment ni Roxanne para sa mission ko. Kailangan kong perang yon. Wala akong matitirhan kung wala yon. Lalo na ngayong wala na akong mauwi ang apartment at hindi ko alam kung kailan magbabago ang isip ni Kuya Brandon. Para sa pera lang to, Elaine. Bulong ko sa sarili. Pilit pinapatatag ang loob ko. Hindi mo siya gusto. Hindi mo siya dapat magustuhan. Pero habang pinipikit ko ang mga mata ko, hindi ko maiwasang maalala kung paano siya ngumiti kanina. Hindi yung ngiti ng isang Cedric na galing sa prominenteng pamilya. Kung hindi yung ngiti ng isang lalaking tunay na interesado sa'yo. At doon ako tuluyang napahawak sa dibdib ko. Kasi kahit ilang ulit ko pang sabihin na wala lang siya, ramdam kong unti-unti na akong nahuhulog.
Elaine, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Roxanne habang nakatitig sa akin at kadarating lang nito. Kasalukuyan namang nasa lamesa ako na nagkakape. Ramdam ko agad ang bigat ng tingin niya. Nasa harap ko lang siya pero pakiramdam ko, para akong naipit sa interrogation room. Pinaglalaroan ko lang ang buhok ko na parang isang baliw. Wala. Sagot ko ng mahina lang. Hindi ko siya tiningnan. Baka kasi mahalata ako. Wala. Napataas ang kilay niya. Bestie, come on. Alam kong may mali. Lagi kang tulala at parang may iniisip. Tapos yung mga updates mo tungkol kay Cedric, parang pilit. Ano ba talaga? May nangyayari ba na hindi mo sinasabi? Napakamot ako sa batok at piniling ngumiti. Busy lang ako, Rox. Alam mo naman, pressured sa, meetings namin ni Cedric. Meetings? Halos pasigaw niya ulit. Aba, parang napapadalas ang meetings na yan ah. Elaine, hindi mo ako kayang lokohin ah. Napalunok ako. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin sa kanyang totoo. Na alam ni Cedric na hindi ako si Roxanne. Na kahit alam niya yon, pinili niya pa rin akong makita. At ako naman, hinahayaan ko lang. Hindi ko alam kung bakit. Pero paano ko sasabihin yun? Paano ko aaminin na unti-unti na akong nahuhulog sa lalaking dapat ay tinataboy ko na? Elaine, tawag ulit ni Roxanne. Seryoso ng tono. Alam mong pwede mong sabihin sa akin lahat, di ba? Kung hindi mo na kaya to, sabihin mo. Itigil na natin. Bestie, mahina akong tawag habang pinipisil ko ang magnang kape ko. Nanginginig ang kamay ko at ramdam kong mabigat ang bawat salitang lalabas sa bibig ko. Huminga ako ng malalim bago siya tiningnan. Alam na ni Cedric na hindi ako si Roxanne. Alam na niya kung sino ako at kung anong plano ko. Nanlaki ang mata ni Roxanne. Para bang may kung anong sumabog sa pagitan namin. Ano? Halos pasigaw niyang sambit. Saka ibinaba ng malakas ang hawak niyang telepono sa mesa. Elaine, anong ibig mong sabihin? Alam na niya? At bakit parang kalmado ka lang dyan? Napayuko ako. Hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. Noong huli kaming nagkita, sinabi niya, matagal na raw niyang alam na hindi ako ikaw, na pinaimbestigahan niyang tungkol sa'yo. At sa akin, napakagat ako sa labi. Pero kahit ganun, Rox, hindi niya ako tinutulak palayo. Pinipili pa rin niya akong makasama. Humugot si Roxanne ng malalim na hininga. Halatang pinipigil ang inis. Elaine, this is bad. Dapat umatras na siya sa kasal. Hindi siya lalo pang lalapit sa'yo. Bakit hindi mo agad ako sinabihan? Hindi ko napigilang mapaluha. Hindi ko alam kung paano sasabihin eh. Alam kong magagalit ka kapag nalaman mong Natigilan ako. Tinakpan ko ang bibig ko pero huli na. Na ano, Elaine? Malamig na tanong niya. Nanahulog ka na sa kanya? Natahimik ako, pero ang katahimikan yun ang naging sagot ko. Napatakip ng mukha si Roxanne, parang gusto na lang niyang sumabog. Oh my goodness, Elaine! This wasn't part of the plan. Alam mo kung gaano kadelikado to, di ba? Hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin kapag nagalit siya. Tumulo ang luha ko. Alam ko, Rox. Pero hindi ko siya kayang iwasan. Kahit mali, kahit alam kong dapat ko siyang layuan. Kaso hindi ko kaya eh. At lalo lang akong natatakot kapag kasama ko siya. Kasi parang mas lumalalim pang nararamdaman ko. Natahimik kaming pareho. Ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Wala na akong nagawa kung hindi ang umiyak ng tahimik. Habang si Roxanne ay nakatingin lang sa kawalan. Para bang iniisip kung paano aayusin ang gulong ginawa namin. Bigla ay nagring ang cellphone ni Roxanne. At nang sagutin niya ito ay wala naman akong narinig. Kung hindi ang sinabi niya lang. Sige, pupunta kami. Sagot ni Roxanne mula sa kabilang linya. Hindi ko alam kung paano ako napapayag ni Roxanne na sumama sa kanya
papunta sa private resort na yon. Buong biyahe ay nanlalambot ang tuhod ko, lalo na't alam kong nandun din si Cedric. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko habang pinagmamasdan ng malawak na resort mula sa bintana ng sasakyan. Parang lahat ng lihim na tinago namin ni Roxanne ay sabay-sabay nasasabog ngayon. Pagdating namin ay agad naman kaming sinalubong ng staff at inihatid sa isang kabana malapit sa dagat. At doon nakita ko siya, si Cedric. Nakasuot siya ng simpleng polo't pantalon. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin mapigilang huminga ng malalim. Nakatayo siya ron, nakahalukip-kip. Malamig ang mga mata habang nakatuon sa amin. Cedric, mahina akong sambit, halos hindi marinig. Mag-uusap tayo. Malamig pero kalmado niyang tugon. Tayong tatlo. Umupo kami sa isang mesa sa ilalim ng kabana. Ako, si Roxanne, at si Cedric. Tahimik lang ako habang si Roxanne ay humugot ng malalim na hininga. Kita ko ang kaba sa mukha niya, kahit pilit niyang pinapakita na matapang siya. Cedric, paninimula ni Roxanne. Alam kong matagal mo nang alam na hindi akong kasama mo sa mga date na yon. Hindi ko na pahahabain pang usapan. Oo, ako ang may pakana nun. Huminto siya sandali, saka tumingin kay Cedric. Hindi kita kayang pakasalan dahil hindi naman kita mahal. May mahal na akong iba. Pero alam ko rin na hindi ako pwedeng basta umatras dahil sa kasunduan ng pamilya natin. Nanahimik si Cedric. Nakatitig lang kay Roxanne na para bang binabasa niya ito. Kaya ginamit mo siya. Malamig niyang sambit habang nakatingin sa akin. Hindi ko siya ginamit. Mabilis na tanggi ni Roxanne. Halos pasigaw. Nagpatulong lang ako. Sinabi ko sa kanyang plano at pumayag siya. Kapalit ng perang kailangan niya. Ramdam ko ang bigat ng tingin ni Cedric sa akin. Parang tinutusok ako ng mga mata niya. Hindi ko magawang salubungin ang tingin niya. Lalo na't alam kong kahit papano, totoo ang sinasabi ni Roxanne. Elaine, malamig pero mababa ang boses ni Cedric. Ginawa mo to dahil kailangan mo ng pera? Cedric, mahina akong sambit. Halos mangiyak-iyak na. Oo, pero nung una lang yun, hindi ko naman sinasadyang. Tumigil ako. Hindi ko na masabi ang kasunod. Dahil papaano ko ipaliliwanag na totoo na ang nararamdaman ko para sa kanya. Tahimik si Cedric ng ilang sandali. Tila pinag-iisipan niya ang lahat ng narinig. Hanggang sa wakas ay tumitig siya ng diretsyo kay Roxanne bago nagsalita. Kung gusto mong tapusin ang kasunduang kasal, Roxanne, hindi kita pipilitin. Walang problema sa akin. Anya sa malamig ang tinig, pero puno ang respeto. Pero tumigil siya sa kaibinaling ang tingin sa akin. But I still like you. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig niya. Sa gilid ko, halos marinig ko ang hingal ni Roxanne. Tila hindi rin makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Anong sinabi mo? Halos pabulong kong tanong. Pakiramdam ko'y nanginginig ang boses ko. Lumapit si Cedric sa akin habang mabagal ang bawat hakbang niya. Pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng presensya niya. I said I like you, Elaine. Alam kong nagsimula to sa kasinungalingan. Alam ko ring hindi dapat. Pero totoo, hindi mo yun mababago kahit pa anong gawin mo. Napatingin ako kay Roxanne. Umaasang nagbibiro siya. O magsasabi man lang na, prank lang ito. Pero seryoso rin ang mukha niya. At halata ang gulat at kaba sa mga mata niya. Cedric! Nanginginig ang mga kamay ko habang nakalapat sa mesa. Hindi mo ako kilala. Ang alam mo lang ay yung ipinakita ko sa'yo habang nagpapanggap ako bilang si Roxanne. Ngumiti siya. Bahagya lang. Pero ramdam ko ang katapatan doon. Mas kilala kita kaysa sa tingin mo. Alam ko kung paano ka ngumiti kapag nagugulat ka. Alam ko kung paano mo iwasan ang tingin ko kapag nahihiya ka. At alam ko na sa likod ng tapang na ipinapakita mo, may pusong takot na masaktan ulit. Napalunok ako.
Hindi alam kung paano tatanggapin ang mga salitang yon. Hindi ko alam kung maiiyak ako o matutuwa. Cedric, hindi mo naiintindihan. Mahina akong bulong. Hindi ako katulad ng mga babaeng karaniwang nakakasalamuha mo. Wala akong maibibigay na... Hindi kita pinili para sa kung anong maibibigay mo. Mabilis niyang putol sa akin. Gusto kita, Eileen. Ikaw mismo. If you like her, hindi ako tututol sa inyo. Masaya ako para sa inyo because my bestie also likes you. Sambit ni Roxanne, ikinagulat ko. Tinitigan ko siya ng halos mangiyak-ngiyak. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak. Pero patuloy niya. Halatang seryoso. Ang mga magulang natin, tiyak na tutol. Kailangan natin ng mas matinding dahilan para hindi na matuloy ang kasal. Napatingin si Cedric kay Roxanne. Like what? Tanong niya. Halatang intrigued ngunit nakangiti. Parang gusto na niyang marinig ang plano. Ngumiti si Roxanne. May bahid ng mischievous na ideya sa mukha. Like, tulad sa mga drama sa TV, hindi natutuloy ang arranged marriage kapag nakabuntis ng ibang babae ang lalaki. O di kaya, kinasal na pala siya sa iba. Napalunok ako. Paano ko haharapin ang sinabi ni Roxanne? Hindi to biro. Kung totoong gagawin namin to bilang dahilan para hindi matuloy ang kasal, baka mas lalo akong malagay sa delikadong sitwasyon. Si Cedric, sa kabilang banda, napangiti lang. Parang hindi siya natatakot na sumugal. Kung hindi, mas curious sa susunod na mangyayari. Pinagmamasdan niya ako. Halatang alam niyang kasama ako sa planong ito pero hindi pa rin niya alam kung paano ito gagawin. Eileen, mahina niyang boses, halos pabulong. Baka pwede mo rin akong tulungan sa planong naiisip ko. Kahit konti lang. Anong klaseng tulong? Will you marry me? Bigla niyang tanong sa akin. Diretso't walang paligoy-ligoy habang nakatingin sa aking mga mata. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Parang biglang huminto ang mundo. Si Cedric, nakaharap sa akin. Buong tapang at seryoso ang boses. Pero hindi pa tayo ganun magkakilala. Halos nanginginig kong sagot. Halos tumalsik ang puso ko sa dibdib sa sobrang bilis ng tibok nito. Ngunit tumangulang siya ng may ngiti sa mga labi. Saka na natin kilalanin ng isa't isa. May kasal tayong dapat pigilan. At in order to do that, I need to be married first. At sa'yo ko lang gustong maikasal. Para bang hindi ko narinig ang tama. Nakatingin ako sa kanya. Naguguluhan. Sabay halong kilig at kaba. Hindi ko alam kung tatawa o iiyak. At doon biglang sumabog ang sigla sa tabi namin. Sigaw ni Roxanne. Tumatalon pa sa saya. Say yes na girl! Para tapos ang problema natin oh. At saka sagot ko ng wedding gown mo. As in now na, magpakasal na kayo. Napakapit ako sa mesa. Pilit pinipigil ang excitement na halos lumalabas na sa mata ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang proposal na ito. Parang baliw lang. Parang pangarap. Pero ramdam kong totoo. Ngumiti ako kay Cedric at halatang nabibighani sa kanya. O sige na nga. Mahinang sagot ko. At sa likod ng kaba, ramdam kong kakaibang tuwa sa dibdib ko. Para bang sa isang iglap, lahat ng plano, lahat ng kasinungalingan, at lahat ng kabay naghalo sa isang kakaibang saya. And just like that, ikakasal na agad ako. Nakaharap ako sa maliit na arko na napuno ng puting bulaklak at ribbons. Hawak-hawak ang bouquet na pilit kong pinananatiling maayos. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang dagat sa malayo at ang mga alon ng musika sa amin. Si Cedric, nakatayo sa kabilang dulo. Nakaayos at nakangiti sa akin. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya ka-composed. Kahit alam niyang isang instant wedding lang naman ito. Para bang gusto kong tumakbo. Pero ramdam ko rin ang init ng kanyang tingin. Sa gitna ng ceremony, nagkaroon kami ng mga kakatuwang moments. Si Roxanne na halos madapa sa gown habang inaayos ang props.
Ako na nahihirapang humakbang sa aisle dahil sa mataas na heels. At si Cedric na tumatawa sa halip na mairita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang init sa puso ko habang nakatingin sa kanya. Nang matapos ang vows at i-hold ang mga kamay namin, parang biglang huminto ang oras. Hindi ko alam kung ako lang nakakaramdam nito pero ramdam ko ang pagiging totoo ng sandaling yon. Kahit gawa-gawa lang ang senaryo, ay may bagay sa kanya na pumupuno sa aking dibdib. Hindi biro, hindi planned, kung hindi isang pakiramdam na mas malalim kesa sa inaasahan ko. Si Roxanne, halos sumabog sa tuwa. Sabay sigaw ng, "Yes! Tapos na! Successful ang plan natin! Pero Elaine, wag mong kalimutan ha, may totoong kilig na yan ha?" Napangiti ako, nanginginig habang tumitingin kay Cedric na sa kanyang mga mata. Ramdam kong merong halong saya at interes. At doon ko naisip, kahit plano lang ito, baka hindi ko na kayang itaboy ang nararamdaman ko sa kanya. Cedric's point of view. Habang nakatayo ako sa tabi ni Elaine sa ceremony, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat detalye sa kanya. Ang bahagyang kaba sa kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin habang hawak ang bouquet, at ang halakhak niya tuwing may kakulitan si Roxanne. Lahat yun ay para bang isang magnet na hindi ko kayang labanan. Hindi ko inaasahan na sa simpleng planong ito ni Roxanne, mas lalo kong mararamdaman ang koneksyon namin ni Elaine. Sa bawat sandali, mas naiintindihan ko siya. Mas nakikita ko ang tunay niyang katauhan. Hindi ang naglalaro para sa pera. Hindi ang nagpipilit na maging Roxanne. Kung hindi ang Elaine na puno ng tapang, kaba at tuwa. Tumango siya sa akin pagkatapos ng isang biro ni Roxanne. At sa isang iglap, para bang huminto ang paligid. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya. Pero isang bagay lang ang malinaw sa akin. Gusto ko siyang mas makilala. Gusto kong mapalapit sa kanya. At gusto ko siya. Elaine, bulong ko sa sarili ko. Halos hindi marinig. Even if this is all a plan, I still like you. Talagang gusto kita. Sa bawat galaw niya, bawat tawa at tingin, lalo akong nahuhulog. Ramdam ko na hindi lang ako basta nahuhulog sa isang planadong sitwasyon. Nahuhulog ako sa kanya. Sa mismong babae na sa umpisa ay impostor lang. Pero ngayon ay nagiging totoo sa puso ko. Nang matapos ang instant wedding vows, biglang narinig namin ang malakas na palakpak mula sa paligid. Napatingin ako sa paligid. Gulat at kabang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung sino ang mga tao roon. Hanggang sa nakita ko na sila. Sorry. Lolo called me and asked where you were. Nakangiti ngunit sabay kamot sa ulo ni Roxanne. Nandun din ang mga magulang ko. Nakangiti at tila hindi sila nag-aalala sa planong ginawa ni Roxanne. Sa tabi nila, nakatayo si Lolo. Nakangiti at pinagmamasdan kami. Congratulations, Elaine at Cedric! Sigaw naman ni Lolo. At biglang tumayo upang kamayan kami pareho. Nanlaki ang mga mata ko. Halos hindi makapaniwala. Lolo, Mom, and Dad! Halo-halo ang gulat at tuwa sa boses ko. Tinitignan ko ang mga magulang ko at napansin kong may bahid ng saya at pride sa mga mata nila. Hindi nila ako hinatulan. Hindi nila ako pinigil. Parang lahat ng takot ko sa kanilang reaksyon ay naglaho sa isang iglap. Si Elaine nakatingin sa akin. Halatang natulala rin sa sitwasyon. May ngiti sa labi niya. Bahagyang natatawa. Ngunit ramdam ko rin ang respeto at pagmamahal sa kanyang mga mata. Para bang biglang nagbago ang lahat. Ang tensyon, ang kaba, at ang planong instant wedding namin, lahat yun ay napalitan ng tunay na saya at kaluwagan. Nanlaki ang puso ko sa tuwa at ramdam ko ang init ng damdamin ko kay Elaine. Sa wakas, kahit sa gitna ng lahat ng kaguluhan at plano, alam kong sa taong ito, sa kanya, masaya ko at walang iniintinding mali o tama. Si Roxanne, tumatawa na lang sa tabi
Halatang proud at satisfied sa nangyari. See, Elaine? All worked out in the end. At least, fun with a happy ending for everyone. Minsan, hayaan mong puso mo ang magdesisyon. Dahil baka blessing in disguise pala. May bonus na happy ending at true love pa. Tulad na lang ng kwento nila Elaine at Cedric. Wakas.